Matagal nang patay ang asawa ni Telly. Kaya naman, nagpasya siya na sumubok muli ng pag-ibig. Wala naman siyang anak, kaya naman hindi naging problema kay Telly na sumubok muli. Hanggang sa makilala ni Telly ang lalaking si Chris. Pulis ito at masasabi ni Telly na nakikita niya ang magiging future niya sa binatang si Chris. Ngunit ang masayang relasyon naging mapait nang umamay si Chris na may anak na itong binata na si Miguel. Nung una hindi iyon matanggap ni Telly dahil ayaw niya. Ngunit kalaunan, natanggap na rin ito ni Telly dahil ilang buwan na lamang magpapakasal na rin sila. Naging maayos ang pagsasama nila ni Chris. Hindi man mabigyan ng anak ay masasabi ni Telly na masaya ang buhay may asawa sa kanya. Ngunit sa pagdating ng anak ni Chris na galing Maynila para magbakasyon, doon mababago ang araw-araw na pamumuhay ni Telly. Nang maakit siya sa anak ni Chris, dahil pilyo at mapaglaro sa babae si Miguel, doon ay gagawin niyang pampalipas oras ang kanyang stepmom na si Telly. Inisman at may tampo ay walang nagawa si Telly kundi tanggapin na may anak nga talaga si Chris. Nakahanda na kasi ang lahat para sa kasal at tingin ni Telly kung hindi pa yun magaganap, nakakapanghinayang. At isa pa, ayaw rin niyang mapatunayan sa mga kamag-anak niyang tatanda siyang dalaga dahil maaga siyang nabiyuda. Ngayon ko lang sinabi kasi baka iwan mo ko. Giit ni Chris at pumikit ng mariin. Agad naman na pinunasan ni Telly ang kanyang luha at umiling. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy lamang sa paghikbi. Ni hindi batid ni Telly kung pag-uusapan man siya dahil sa malakas niyang pag-iyak. Habang si Chris naman, patuloy ang paghingi ng tawad. Lumipas pa ang mga araw. Naging malamig ang pakikitungo ni Telly sa kinakasamang si Chris. Ngunit si Chris naman na mapapangasawa niya, patuloy ang pagsuyo sa kanya. Nagdala ko ng bibingka. Alam ko na paborito mo to. Si Chris na hindi nahubad pa ang police uniform at agad na isinalin iyon sa pinggan upang makain ni Telly na nakaupo lamang sa sofa. Dapat ay hindi ka na nag-abala pa. Matama na wika ni Telly. Kita ni Telly ang ngiti ni Chris. Ngiti pa lang nito ay tila ba burang-bura na ang tampo at inis ni Telly. Mahal kasi kita kaya lahat ibibigay ko. Wika ni Chris. Agad na pumula ang pisngi ni Telly sa mga oras na iyon. Galit pa rin siya sa binata. Pero napawi iyon sa simpleng panunuyo lamang nito sa kanya. Para bang alam na alam ni Chris ang kiliti niya at kanyang kahinaan. Agad na kinain ni Telly ang uwing pagkain ng magiging asawa. At sa huli natanggap naman ni Telly na may anak nga si Chris sa ibang babae. Ang alam pa ni Telly pagkatapos ng kasal nila ni Chris, uuwi ang binata. Kaya naman si Telly pa mismo ang nagpasya na iparenovate ang silid na gagamitin ng anak nito. Tiyak na matutuwa ang anak ko dyan, mahal. Wika ni Chris. Agad naman na napangiti si Telly. Mabuti na rin na uuwi siya rito nang may makasama ko sa bahay kahit bakasyon lang. Sumang-ayon naman si Chris sa sinabi ni Telly. Nang sumapit ang gabi, nagpa siya si Telly na maligo. Kita niya ang paglabas ni Chris sa CR. Nakangisi ito sa kanya na tila ba may ipinapahiwatig. Kaya naman napailing na lang si Telly at pumasok sa CR upang maligo. Ilang minuto pa ang lumipas nang maligo si Telly. Paglabas pa lang niya, kita niya na si Chris at nakadikwatro't para bang nakahanda na. Ngumiti naman si Telly at agad lumapit kay Chris na handang-handa na. Ang bango mo naman, mahal ko. Wika ni Chris. Hindi naman umimik si Telly at agad na inumpisahan ang kanilang balak. At sa ilang minutong pagtatagpo na tila ba sabik na sabik sa isa't isa, doon ay halos magdilim at mamuti ang mata ni Telly nang maramdaman na narating na ang dulo. Nang matapos ay dumiretso si Telly sa CR upang maghugas at nang makabalik, kita niya ang tulog na tulog ng asawa. Hindi na ni Telly pa inabalang gisingin si Chris. Natulog na rin siya tinabihan ng asawa na tila ba pagod na pagod sa ginawa nila. Nang sumapit ang umaga, pagdilat ng mata ni Telly, wala na ang kanyang asawa.
Kaya naman bumangon na siya upang maghilamos at maghanda ng agahan. Ngunit bago pa man makalagpas sa kusina, doon ay napangiti si Telly nang makita ang gatas at sinangag na kanin sa lamesa. Hindi maitatanggi ni Telly na maalaga at mabait ang asawang si Chris. Kaya naman kahit nagsinungaling nung huli, ay hindi ni Telly magawang hindi magpatawad. Naisip rin ni Telly na sayang kung iiwan niya si Chris dahil bukod sa pulis ito, mabait rin at gwapo. Parang complete package na ito at hindi na siya makakahanap pa ng iba katulad ng binata. Habang kumakain, kasabay nun ay ang pag-aayos ni Telly sa mga invitation sa kasal na gaganapin ngayong Sabado. Balak niyang ibigay na iyon mamaya pag uwi ni Chris sa trabaho. Matapos ang pag-aayos, ay tumawag rin si Telly sa iba niyang kamag-anak na dadalo sa kanilang kasal. Matapos kumain, nagpasya si Telly na ayusin ang silid ni Miguel. Pero habang nag-aayos, hindi mapigilan ni Telly na isipin kung ano nga bang itsura ng anak ni Chris. Dahil mula nang sabihin ni Chris sa kanya, hindi rin naman ni Telly inusisa ang lahat sa binata. Pero ngayon ay para bang gumugulo iyon sa kanyang isipan na ang tanging ideya lamang ni Telly ay edad 20 anyos na iyon. Nang matapos ang pag-ayos, sakto naman nakakauwi lang ni Chris sa duty. At doon ay nagpasya sila ni Chris na ihatid ang mga imbitasyon sa mga pupunta. Hindi naman magara at enggrande na kasal ang mayroon sina Telly at Chris. Ngunit masasabi ni Telly na pinaghandaan niya ang kasal niya upang maging memorable yun. At nang dumating na ang araw ng kasal, hindi mapigilan ni Telly na hindi maiyak habang naglalakad sa altar. Wala si Telly noon naging pangarap, kundi ang makatagpong muli ang lalaking iibigin niya matapos ang trahedyang nangyari nang mawala ang una niyang asawa. Tinanaw ni Telly si Chris mula sa pasilyo. Na hindi maiwasan ni Telly na maiyak nang makalapit na siya sa binata at kinuha ng marahan ng kamay niya. At doon, nagsumpaan ng wagas na pagmamahalan. Gusto mo nang magpahinga? Hindi ko maiwan tong sila paring June at Chef. Wika ni Chris matapos ang kainan. Inuman naman sa gabi ang naganap. Sige, mauna na ako matulog dahil napagod ako. Wika ni Telly. Dahil tila ba nahapo ang buong katawan niya sa dami ng nangyari sa buong maghapon. Nang sumapit ang panibagong umaga bilang mag-asawa, bumungad agad kay Telly ang maraming hugasin sa naging kainan at inuman nung gabi. Kaya naman maaga niyang sinimula ng paglilinis. Hindi na rin ni Telly inabala pa ang asawang si Chris dahil alam niyang hindi niya ito mapapakinabangan dahil sa dami ng nainom nito kagabi. Halos buong araw yata ang naging paglilinis ni Telly at magdidilim na nang matapos. Muli ay kumilos siya at nagluto ng makakain. Sinadya ni Telly na sobrahan ang kanyang luto ngayon dahil mamaya lamang ay gigisingin niya si Chris upang sunduin ang anak nitong pauwi sa kanilang bahay. Mag-iingat ka ha, huwag mong bilisan ang kotse sa pagmamaneho. Paalala ni Telly nang makita niyang palabas na si Chris. Bago umalis ang asawa, agad naman na sumunod si Telly sa labas upang hagkan ng asawa. Nang makasakay sa kotse si Chris, bumalik muli si Telly sa loob upang magluto. Hindi alam ni Telly kung kakabahan pa siya o matutuwa sa pag-uwi ng anak ni Chris dahil walang ideya si Telly sa ugali at kung paano pakitunguhan ng anak nito. Muli ay hiniwa ni Telly ang mga rikado para sa lulutuin. At matapos ang pagluluto, muling nagtungo si Telly sa silid na tutulugan ni Miguel. Inayos niyang muli ang gamit sa loob at pinalitan ng kobre kama. Matapos iyon, nagpa siya ng maligo si Telly nang makita ang oras na mag-aalas 5 na ng hapon. Nang maulinigan ang sasakyan matapos ang kanyang paliligo, doon ay natanaw ni Telly ang isang malaking binata na lumabas ng sasakyan. Na agad namang kinamanghaan ni Telly dahil hindi maitatanggi na mas gwapo at makisig ang katawan ni Miguel kaysa sa asawa niyang si Chris. Magandang gabi po. Magalang na sambit ni Miguel at nagmano pa kay Telly. Napangiti naman si Telly dahil katulad ng inaasahan,
Hindi lamang gwapo ang anak ni Chris dahil mukhang mabait at magalang rin ang binata na tingin naman ni Telly ay magkakasundo niya si Paul. Naku, halina kumain na muna tayo. Paanyaya ni Telly nang yapusin siya ng asawa. Naging masaya ang munting hapunan para kay Telly. Wala siyang naging problema sa anak ni Chris na tahimik lamang kumakain. Na kahit minsan, nahuhuli ni Telly na palihim siyang tinititigan ng binata. Nang matapos kumain, agad na nagpa siya si Chris na ipakita kay Miguel ang tutuluyan nitong silid. Samantalang si Telly naman, nagpa siyang linisin ang kusina bago matulog. At nang matapos ang gawain, ay nagtungo na siya sa silid nila ng asawa. Pero bago makarating sa silid, madaraanan pa ni Telly ang silid ni Miguel. Habang naglalakad, bigla na lamang napukaw kay Telly ang maliit na siwang ng pinto ni Miguel. Agad niya iyon na tinungo upang isarado. Pero halos matutop ni Telly ang kanyang labi nang makita niya si Miguel na nakahiga sa kama. Hawak nito ang cellphone at may ginagawa ito. Nanatiling nanonood si Telly. Takot man, para bang nag-ugat ang paa niya at hindi siya makaalis sa kinaroroonan. Ilang minuto pa si Telly na pinapanood ang ginagawa ng binata. Naabala sa cellphone at may pinapanood ito. Naramdaman ni Telly ang pag-iinit ng pisngi niya at buong katawan niya na hindi niya na rin namalayan na ginagawa niya na rin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Pero agad na napawi ang init na nararamdaman ni Telly nang bumaling ang tingin ni Miguel sa pinto at nahanap nito ang paningin niya. Agad na kumaripas ng lakad si Telly sa kaba at pumasok sa silid niya. Halos masapo ni Telly ang sariling dibdib sa takot at napapikit ng mariin. "Ayos ka lang, mahal?" Tanong sa kanya ng asawa at hinawakan sa balikat ang asawang si Telly. Agad namang tumango si Telly at nahiga sa kama. Pero sa paglipas ng oras sa buong gabi, halos hindi siya nakatulog dahil sa paulit-ulit na parabang nakikita niya ang napaka-gifted na bagay na iyon kay Miguel. Hindi alam ni Telly kung anong oras na siyang nakatulog. Basta alam lamang niya ay magliliwanag na nang dalawin siya ng antok. Nang magising, wala nang Chris na nadatnan si Telly. Kaya naman mabilis na bumangon sa higaan upang maghanda ng tanghalian. Bumandal ang kaba kay Telly nang maiwan na lamang sila ni Miguel sa bahay na dalawa. Nakaupo ang binata sa sala na madadaanan lamang ni Telly patungo sa kusina. Naglakad si Telly na para bang walang nangyari at wala siyang nakitang anuman na kababalaghan kagabi. Nagsimula siyang maghiwa ng rikado at nagsimulang magluto, habang si Paul naman patuloy pa rin sa pinapanood nito. Kahit pa kinakabahan ay nagpatuloy si Telly sa pag-akto ng normal. "Kumain na tayo, Miguel," ani Telly. Doon ay mabilis na tumayo si Miguel at napangisi pa sa kanya. Hindi naman ni Telly alam kung maiinis ba siya dahil sa pakiramdam niya at hindi siya nire-respeto ng binata. Pero katulad nga, pinalampas iyon ni Telly at naupo sa silya upang kumain. At gano'n na rin ang ginawa ng binatang si Miguel. Naging tahimik ang hapag sa pagitan nila ni Miguel. Ngunit halos masamid si Telly nang maramdaman niya ang paa ni Paul sa kanyang binti. Nanatiling walang imik si Telly at hinayaan niya lamang yun. Pero habang nagtatagal, mas lalo lamang nagiinit ang katawan ni Telly sa ginagawa ni Miguel. "Alam kong nakita mo ko kagabi. Mas magaling ako sa asawa mo," wika ni Miguel. Halos bumilog ang labi ni Telly nang tumayo si Miguel at mas lumapit sa kanya at tumayo sa likuran niya, habang siya naman nanatiling nakaupo sa silya. Naramdaman ni Telly na lumalandas ang malalaking kamay ni Miguel sa kanyang balikat. Halos malito siya sa ginagawa nito, pero mas nanlaki ang mata ni Telly nang hilahin ni Miguel ang silya at nagtungo ito sa kanyang harapan. Doon ay lumuhod ito na tila ba sinasamba siya ng buo ng binata. Wala nang iba pang nagawa si Telly kundi pagbigyan ang nais ng binata.
Nang matapos ang kanilang pinagsaluhan, doon ay agad umalis sa harap ni Telly ang binatang si Miguel. Naiwan naman si Telly na nangihina at lupaypay dahil sa pagod na tinamo nito. Sa takot na mahuli, ay agad na rin nag-ayos si Telly ng sarili at tinungo ang banyo upang makaligo. Muli ay hindi sila nag-imikan ni Paul. Tila ba walang nangyari sa pagitan nila. Inabala na lamang ni Telly ang sarili sa pamamalengke upang makapagluto ng hapunan para sa darating na asawang si Chris. "Kumain na tayo," wika ni Chris. Agad naman ni Telly na pinagsilbihan ng kanyang asawa. Sinandok niya ang kanin at ulam para kay Chris. Samantalang si Miguel naman tahimik na kumain na rin. Nang matapos pagsilbihan, agad na sumubo si Telly ng pagkain at nagsimula na rin kumain. Pero muli ay hinagkan siya ng kaba nang maramdaman ng paa ni Miguel. Tila ba may ipinaparating ito kay Telly. "Namumutla ka, mahal, ayos ka lang ba?" tanong sa kanya ni Chris. Agad namang tumango si Telly at sinawalang bahala ang ginagawang kakaiba ni Miguel sa kanya. Nang matapos kumain, ay agad na pumasok si Chris sa silid upang makapagpahinga. At si Telly naman, inabala ang sarili sa paglilinis sa plato at sa kusina. Pero habang abala, naramdaman ni Telly ang isang bulto ng tao sa kanyang likod. At pagharap niya, si Miguel at seryosong mukha nito ang bumungad kay Telly. "Dapat ay inaasikaso mo rin ako," wika ni Miguel at kinulong si Telly sa dalawang kamay nito. Hindi naman umimik si Telly at nag-iwas ng tingin. "Baka mahuli tayo ni Chris." Hindi nagsalita si Miguel sa pagkakataong iyon. Naramdaman na lamang ni Telly ang mainit na palad ng binata na humahaplos sa kanyang pisngi upang siya ay mahalikan. Uli ay nagpaanod si Telly sa init ng halik ni Miguel. "Tulog na ang asawa mo," wika ni Miguel at binuhat si Telly sa lamesa. At sa ikalawang pagkakataon, doon ay naabot muli ni Telly ang dulo. Ngunit maya-maya lang, pareho silang natigilan nang makita nila si Chris na nakatayo sa hamba ng pinto at mataman silang pinagmamasdan na dalawa. Agad na bumangon si Telly sa pagkakahiga sa lamesa at hinabol si Chris. Ngunit sa huli, hindi niya na naabutan ng asawa at hindi na rin nagpakita sa kanya. Wala namang nagawa si Telly kundi pakisamahan si Miguel, lalo pa at nang mabuntis siya ng binata. At tuluyang nagsama na lamang kahit pa ang mahal ni Telly ay ang asawang si Chris.